Di ba si Abante ang ipoproklama? Kaso mo, ang malaking problema sa ginawa ng COMELEC na yan ay ang sabi ng Korte Suprema, eleksyon yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? Kung babasahin nyo po yung desisyon, mahaba po yun, pagtyagaan yung basahin, para naintindihan natin. Huwag tayong gagaya kay Dan Fernandez na igugugel lang. Mamimislead tayo at baka matalo pa tayo, mangulelat pa tayo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng mga sa inyong katawan kasama si... Hi, Miss Juvie de Guzman. Yan. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, at nandito tayo sa ating Ganda ng studio istasyon. natin. Yes. Because of technical problems ay narito muna kami. Pero kami po, bago yung istasyon, iba yung istasyon, mga pagmumuka namin, pareho pa rin. Yun pa rin. Ay, by the way, bago tayo mag-umpisa ng ating diskusyon, mga kasama, ingat-ingat po kapagkat mayroong na-detect, nakitang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng habagat. Habagat! Oo, sabi nila at ingat-ingat sapagkat dito po sa Pilipinas, ang bilis kayo kasi alam nyo tayong mga Pilipino ang may kasalanan dahil kaya bumabaha. Diba, baha dun sa may Amoranto Stadium. Oh, grabe yun Oo, lubog yung mga sasakyan dun sa Laong-Laan. Naging dagat. Kasalanan po ninyong lahat yan, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Sapagkat kayo ay hindi sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo na kapag umuulan, ipunin nyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ang tubig. Oo. Oh, grabe. Sinabi niya yun, para hindi bumaha pag umuulan ng malakas, ipunin nyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin nyo. Hindi kayo sumunod. Ba't hindi nyo inipon yung mga buwabagsak na tubig mula sa kalangitan? Yan, bumaha tuloy. Kasalanan nyo yan. Magtitigas ang ulo nyo. Baka naman nagkamali lang. Hindi. Dinig na rinig ko eh. Dinig ng aking dalawang tenga na maayos pa naman ang pandinig na. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Oh, hindi nyo ginawa. Dapat yan, nag-uumpisa palang bumaha, sinalok nyo na. Nilagay nyo sa mga drum, inuwi nyo sa bahay nyo, di hindi babaha. Matitigas ang ulo nyo eh. Ala. Pero Tony, nakakita ko ng sasakyan na pangsala ng mga basura. Ayun, dapat yun. Yun sana yung gawin natin. Pero hindi, antimano, pagka sinasala mo yung basura, too late na. Dapat huwag kang maglagay ng basura doon sa mga drainage. Kasi kaya nagbabaha dahil doon eh. Lalo na kung walang takip yung mga drainage. Yes. Ninanakaw yung mga bakal. Ang problema kasi rito, alam nyo, sa Japan, sa Kyoto, may mga takip ng drainage doon na sinauna pa. More than 80 years old. Kita mo yung mga design, ang gaganda. Walang kumukuha. At hindi ninanakaw. Hindi nga ninanakaw. Ang gaganda, mga design. May art pa. Meron pa mga bula-bulaklak, meron mga cherry blossoms pa. Oo, ang ganda ng ng design nila. Walang kumukuha dito. Kaya ang nangyayari, ginagawang simento kasi yung bakal, kinukuha nyo eh. Binebenta nyo per kilo. O yan, hindi lamang basura ang papasok sa drainage pag walang takip. Hindi nyo alam, baka hindi nyo kita. May mga nangyari na po dyan sa lungsod ng Maynila noon, mga bata nahulog, nalulunod po. Kawawa. Huwag nyo po sanang gagawin yan just for the sake of panandaliang kita na 1,000 piso. Tama. 500 piso. Buhay ang kapalit. Huwag naman po. At saka, not only that, attorney, kailangan parusahan talaga ng todo yung mga tao na nagnanakaw. Kaso mo nga, pag hindi nga nahuhuli, pati bumibili. Pati bumibili. Oo, talagang may batas po laban sa mga bumibili ng mga nakaw. Ang tawag po rin ay Anti-Fencing Act. Yan. Pag ikaw ay isang mangangalakal, trader, negosyante, may nagbenta sa'yo at obvious naman na ito ay nakaw,
Katulad yan, may nagbebenta sa inyo yung sariles ng tren, di ba? Oo, pati yun, di ba? Yung Government owned yun cover ng manhole, obvious naman, nagnakaw yun. Correct. Paano naman magkakaroon ng pribadong cover ng manhole na gano'n ang itsura? Yun nga Natatandaan ko yung mga cover ng manhole dati sa Maynila, meron pang seal ng City of Manila. Yes, yun pa yun. So kung ikaw ay yung junkyard operator at may nagbenta sa'yo noon, obvious, ninakaw yun. Paano yung isang pribadong tao nagkaroon ng manhole cover? Alam ka naman may manhole dun sa loob ng bahay niya. Tinutungkab diba? nila My goodness naman. Alam nyo, saka dahil sa baha, eto mukhang patong-patong na problema ang kahaharapin natin dahil din sa pag-ulan. Opo. Kasi di ba pagka umuulan, katuwing umuulan at kapiling ka. Tuwing umuulan, bukod sa dumadami ang nabubuntis, kasi malamig daw cuddle weather. Ay nagkaka-traffic pa. Katulad ng Sabado, dapat magse-celebrate kami at gagraduate yung anak ko. Paglabas namin ng subdivision, naku paw! Baha yung Doña Soledad, kamote ang traffic, hindi kami natuloy. Ala, gumamit kayo bangka, hindi na. Ay, hindi na, mahirap na yun wala kaming bangka Ay, Diyos ko Lord. Bakit nagkaganon ang ating bansa? Naging West Philippine Sea ang Maynila. Anyway, traffic na nga, eto pa. Merong nagbabanta, hindi lang nagbabanta, mukhang totoo na ito, na ang taya ng Department of Energy ay magkakaroon ng dagdag presyo sa mga petrolyong, mga produktong petrolyo. Ito ang prediction. Mabigat ito. Humawa kayo sa mga silya nyo at baka malaglag po kayo. Huwag naman. 3 pesos para sa gasolina. Bigat. Halos 5 piso sa diesel. Oh my goodness. Ano yung diesel? Yung nilalagay sa mga, alam nyo po, dati yan ang pinakamura Ewan ko, alam mo kasi Keng Koy nga nung panahon ni Noy Noy, sinabi nila, mahala natin kasi itong diesel. Ito daw diesel ay pangmayaman. Bakit? Yung mga SUV daw ay diesel. Oh my God. Hindi po, paano yung bus? Hindi pangmayaman ba yun? Paano yung jeepney? Kawawa naman yung mga jeepney drivers. Yes. Halos 5 piso. Kerosene naman, 4.50 pesos ang itataas. Mabigat! 5 piso. Yun ang sinasabi kasi namin noon sa mga mambabatas. Ang tagal na ako'y active sa Pasang Mazda. Dapat may batas yan na pag ganito ang presyo ng gasolina, dapat ganito rin ang presyo ng pamasahe. Automatic. Benchmarking. Hindi yung tuwing ganyan, tatakbo yung mga pobreng mga driver. Yung isang araw mahalaga sa kanila, ihihiring mo pa ron. Maganda yun Oo. Hihingi. Halos magmaluhod doon sa LTFRB. Di ba? Bigyan nyo kami ng pisong dagdag pasahe. Kawawa naman, Tama. Halos 5 piso. Sabihin natin kay Ka-Obet Martin yan. Ang tagal na namin sinasabi ni Ka-Obet yan sa mga mambabatas. Ang tagal ng proseso. In the meantime, na tumaas ang presyo ng diesel, abonado na yung mga jeepney drivers. Kasi karamihan po ng mga nagmamaneho po ng jeepney rito, yung tinatawag na chuperators. Ayun. Napakasagwa yata ng Chuperator. Hindi, ang tawag, yung chuperator, operator pa. Kanila yung jeep. Kaya, pag may na lulugi, sila ang sumasalo ng lugi. Ayun. Tapos yung ibang pasero, hindi pa nagbabayad. Ang dami, nakakasabay ko, tumatakas. Pero, tandaan mo ito, napakahalagang tandaan nyo, yung mga hindi nagbabayad. God knows who does not pay. Diba? Nababasa ko yun Nababasa ko yun. Yun ang mga sticker niyan. Kasi nung nag-jeep ako. Nakalagay doon, di ba? Yung basta driver, sweet lover. Meron pa nakalagay, bata pa ang driver, jingle lang ang pahinga. Alam mo na yun. At saka barya lang po sa umaga. Ayun. Di ba? Yung kwan,
Grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eye, that no one shall be hurt as I pass by. Wow. Driver's prayer po yun. Ang galing. Oh, yan. Ay, yung ipit-ipit lang po. Ipit-ipit lang po para magkasya. Para magkasya. Opo. At hindi lang yan, ha? Mag-ingat sa mga dura-duragang. At sila Ano yung dura-duragang? Yung pasahero, duduraan nila, and then, sasabihin, miss, yung may laway, gano'n. Duraan mo rin. Duraan mo rin. Ay, hindi. Loko pala sila. Habang nagpupunas siya, kinukuha na yung gamit niya, cellphone. Huwag yun na munang punasan, matutuyo rin naman yun. Oo nga eh. Don't react. Kaya lang, yaki yun kung tala-tala ba yung nasa... Mga salbahe talaga yung mga gumagawa niya. Hanggang ngayon, buhay pa sila. Teka muna, natatanda, yung dura-dura, di ba yun yung bandang galing Amerika na kumanta doon sa birthday ni Pangulong Marcos? Di ba? Duran-duran yun Duran-duran. Okay. Kulang ng okay. Buti yung paniwala, kakata ko eh. Dura-dura yun eh. Di ba yung talagang bad, maraming bad. Why don't you use it? Di ba? Dura-dura. Yes. Duran-duran. Alam mo yung mga... High-speed yan. Yung mga kalokohan dyan sa jeep, natatandaan ko. Alam mo yung storya, di ba? Opo. Sumakay yung isang mama, di nagbabayad siya. Di ba yung fare depende kung gaano kalayo? Yes. So tinatanong ng driver. Nagbayad siya 100 piso. Okay. Sabi ng driver, Sir, saan kayo sumakay? Tinatanong kung saan lugar Saan siya. lugar siya sumakay? Sabi nung pasahero, dito sa jeep mo, saan pa? Eto nga ako Ay, piloso po, di ba? At hindi lang yan, meron pang ganyan. Sir, kanino galing to? Yun ang susunod. Yun na, Sabi sige, niya, sige. Sir, hindi. Ang ibig ko sabihin, saan galing ito? Sabi nung pasahero, dito sa bulsa ko. Yun, ang sinasabi. Nagpimpi na lang yung driver. Hindi na siya sumagot. Piloso ko to eh. Gagantihan ko to. Pagdating sa monumento, na inis siya, yung 100 piso, sinukli niya 5 piso. Teka muna, ba't 5 piso lang sukli nito? Magkano ba yung monumento? Ay, malay ko, kung bibilin mo yan, di si Presidente ang kausapin mo. Nakabahay! Talaga nga naman. Bumawi. Alam mo kung kanino. Maraming pilosopong tasyo pala ngayon. Hindi, credit to the owner ha. Alam mo kung kaninong joke yan. Oo. Sa nasirang Levi Celerio. Joke niya yan. Hindi ko po original yan. Ayos yun. Marami rin ako natutunan ganyan. Anyway, bumalik po tayo sa seryosong usapan. Eto kasi, di ba, may mga nangyari na katulad nung kay Congressman Benny Abante. Di ba, na-invalidate yung certificate of candidacy at na-disqualify. Opo nga. Si Uy. Ayun. Si Joey Uy. Grabe. Alam mo ba tong laging may... Aberiano? Hindi, itong si kasamang Joey. Opo. Laging may painetang kasama yan dadala. Di ba, may paineta pa siya. Uy! May suklay pa man din. Uy! Grabe. Anyway, di ba si Abante ang ipoproklama? Kaso mo, ang malaking problema sa ginawa ng COMELEC na yan ay mayroong kaso na pinromulgate or pinagtibay ng ating Korte Suprema noong 22 April 2025 na ang pangalan ay Mangudadatu versus COMELEC. Yes. Yan. At ang sabi rito, yung rule na kapag na-disqualify ang isang kandidato ay yung number 2 ang iupo ay hindi na dapat sundin. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, eleksyon yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? So, eto ang nangyari. Yung mangudadato ay si Pax Ali na disqualify. Dapat yung pangalawa daw na nakakuha ng boto for governor, yun ang i-declare na governor. Sabi ng Supreme Court, hindi. Since disqualified yung nanalo for governor, ang uupo yung vice governor. Ayun. Okay, no second place rule. Wala na yung second place rule. Okay,
Yun ay sa local government. May rules on succession. Opo. May gobernador, pag hindi pwedeng gobernador, yung vice, yung number 1 na board member ang magiging vice. Pagka hindi pa rin pwede yung vice governor, yung number 1 ang magiging governor, number 2 magiging vice, etc. Paakyat yun. Okay. Congressman, wala namang vice congressman. Di ba? Yun lang. Paano yun? Wala. So may nagsasabi na hindi daw ito kasama kapag kongreso ang pinag-uusapan. Okay, opinion nila yon. Ito naman ang aking opinion. Kung babasahin nyo po yung desisyon, mahaba po yun, pagtyagaan yung basahin para naintindihan natin. Huwag tayong gagaya kay Dan Fernandez na igugugel lang. Mamimislead tayo at baka matalo pa tayo, mangulelat pa tayo. Okay. Ang gawin nyo, babasahin nyong mabuti ang desisyon. Yung reasoning, yung tinatawag nilang ratio decidendi. Latin yun, ha? Latin yun. Sige, sir. Oo. Alam mo ba yung story niyang Latin? Hindi po eh. Sabi may isa nagtanong kay Presidente Erap, sabi niya, ano ho ba ang puwet sa wikang Kastila? Sa lumpwet? Hindi. Hindi. Sabi ni Erap, naku, hindi ko alam yung puwet sa wikang Kastila, pero alam ko sa Latin. Alam mo sa Sa Latin! Wikang Latin! Grabe. Oh, ikaw naman, oh. Nahulog ako doon. Oh. Sorry. Anyway, yung ratio decidendi, Ay, inisip ko Latin Latin eh. po yan, Latin. Ibig sabihin, the reason, ratio, parang rason, di ba? Decidendi. Okay. Ng desisyon. Ayan. Doon po sa pagpapaliwanag ng Korte Suprema, mayroong silang sitas o binanggit. Aha. Hindi lang maintindihan yung sitas, atin yun eh. Yung sitas sa Biblia eh, di ba? Meron silang binanggit na kaso, yung T. Delgado versus House of Representatives Electoral Tribunal, kung saan ang isang kandidato for the House ay siyang na-disqualify. Okay. Doon, yung second place ang inupo. Ayan. Yun po ay talagang explicitly binanggit ng Korte Suprema noong sinabi nilang hindi na pwede yung second place rule. So para sa akin lang naman isang aking payak na opinion. Since binanggit yung mga pangyayari nung nakaraan na ang second place rule ay in-apply nung sinabi ng Korte Suprema hindi na pwede Opo. na second place at following yung logic, yung pangangatwiran ng Korte Suprema na hindi dapat yung second place rule sapagkat sa eleksyon, ang gusto ng tao ay yung first place. Hindi nila gusto na manungkulan sa kanila yung second place. Kaya nga second place yun eh. Lalo na yung third place, si Dan Fernandez. Ayaw nila yun, third place eh. Ngulelat ang tao doon, ngulelat. Ngulelat. Kabawi-bawi. Kala ko kulelat. Ngulelat. Ba't ngu? Ano? Kulelat ang Tagalog. Ngungong kulelat, Ngungo. ngulelat. Nangungo siya. Expression niya ni ano eh, sino ba ito? Mamaya maalala ko yung professor na yon na siya ay kasama rin sa Constitutional Commission. Pagka nagre-recite kami sa law school, professor ko sabi niya, ano nangyari? Hindi ka makasagot. Nangungo ka. Anyway.